Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na naman po ang programang Expose the Truth upang patuloy na magpahayag ng mga salita ng Diyos. Importante po ang ganitong programa mga kaibigan na dapat nating masubaybayan sapagkat sa panahon ngayon ay talagang palapit na ng palapit ang mga sinasabi po o hula ng banal na kasulatan at unti-unti na pong nagaganap yung mga ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa banal na kasulatan. Napakarami po mga kaibigan ang mga nagsasalita o nangangaral tungkol po sa salita ng Diyos at iba-iba po ang kanilang paniniwala, ang kanilang mga itinuturo. Maaring para sa kanila ay tayo naman ay iba rin sa kanilang ipinapangaral. Gayunpaman mga kaibigan, marapat po na tayo po'y magsuring maigi. Hindi ko naman po sinasabi na maniwala kayo agad sa akin, pero ang lagi ko pong sinasabi mga kaibigan at mga kababayan, itong ating pag-aaral dito po sa programang Expose the Truth, ito po ay sana po wag nyo munang isang tabi, no? Kundi gawin po ninyong step upang maghanap din kung ano po ang mas tama at mas totoo, kung ano po yung mga biblical, mga kaibigan. Sa mga miyembro po na ordinaryo, mahirap po nilang maintindihan o mahirap po nilang masuri o makita yung mga bagay na nakikita natin na kamalian ng iba't ibang mga mangangaral. Ang mga iglesia ni Kristo mga kaibigan ay napakaganda po kung inyo pong pakinggan ang kanilang mga pangangaral, napakaayos po. Pero mayroon lamang po tayong mga bagay na hindi po sinasang-ayunan sa kanilang mga itinuturo. Lalong-lalo yung claim po nila. Ito ako po kasi mga kaibigan, maliban po sa ibang mga mangangaral, maraming katulad din ng mga iglesia ni Kristo na nag-claim na sila daw yung tatag ni Kristo, sila daw yung huling sugo ng Diyos sa panahon ng kawakasan na hindi naman po mapapatunayan. Kung ordinaryong tao lamang po, ordinaryong mangangaral o ordinaryong miyembro ang makaparinig sa kanilang pangangaral, maaaring madali lamang po silang maniwala sapagkat nagbabasa naman po sila sa Biblia. At hindi ko naman po sinasabi na mali yung kanilang binabasa, bagamat doon na lamang po tayo magkakaiba ng mga pagkaunawa. Kasi ginagamit po nila yung mga talata tungkol po sa banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo daw ay siya daw yung huling sugo ng Diyos. Nagtataka lamang po ako. Ayon po kasi sa banal na kasulatan, hindi po si Ka Felix Manalo ang naging huling sugo ng Diyos, kundi ang nakalagay po dito sa libro po ng Hebreo, ayon po kay Apostol Pablo na hinihinalang siya ang sumulat sa Hebrew, mga kaibigan, sabi po dito sa 1:1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, sa pamamagitan ng mga propeta. Sa verse 2, ay nagsalita sa atin ang Diyos sa mga huling araw na ito. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. So, ayon po dito sa Hebreo mga kaibigan, ang huling sugo po ng Diyos sa mga huling araw, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At nung ang ating Panginoong Jesucristo ay umabot na yung punto na siya na po mga kaibigan ay pumataas na po siya, pumunta na po siya sa langit mga kaibigan, ay alam nyo po mga kapatid, meron po siyang inutusan, no?
inutusan na mangaral sa kanyang mga ipinangaral. Mga kaibigan at mga kababayan, basahin po natin dito po sa libro po ng Mateo, Mateo 28 sa versikulo 20, o umpisan natin dito po sa 19. Ganito ang sinasabi: dahil dito'y magsiyaon nga kayo. Ang inuutusan po rito ay yung mga apostol, mga kaibigan at mga kababayan, yung mga apostol, yung mga alagad, yung mga 11 na alagad. Kasi wala na po dito si Judas, ano? Ano gagawin nila? Sabi niya, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So ang inutusan po dito, mga kaibigan, na humayo sa lahat ng mga bansa, walang iba kundi ang mga apostol. Mga apostol, mga kaibigan, walang nabanggit na ibang mga tao kundi yung mga apostol. Saan sila mangaral at gumawa ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi dito, sa lahat ng mga bansa, sa makatuwid, pati dito sa Pilipinas. So walang isinugo ng Panginoon dito maliban sa mga alagad, mga kababayan, no? Sa 20, para mas maliwanag, na ituro ninyo sino? Yung mga alagad, yung mga apostol, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, sabi ng Panginoong Jesucristo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sa makatuwid, ang mga alagad po ang inutusan ng Diyos na mangaral sa lahat ng mga bansa. Hanggang sa dulo, kaduluduluan ng bansa, mga kaibigan, yung mga apostol. Ang tanong po dito, kapatid na Esel, paano yan? Namatay ng mga apostol, paano sila makapangaral pa sa atin? Nung hindi na po makaabot ang mga apostol, mga kaibigan, para manatili na sila lamang po ang mangaral sa atin, para yung salita lamang po ni Kristo ay talagang genuine, na makaabot at mapakinggan natin na yun lamang po ang ating dapat sundin, ang ginawa po ng mga apostol ay isinulat na po nila yung mga ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo, mga kababayan, no? Dito po sa libro po ng unang Juan, kapitulo 1 sa versikulo 3, yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, sabi ng mga apostol, dun sa mga tao na naabutan nila, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Verse 4, at ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, kasi hindi na po sila makaabot. Alam naman po nila na may ano lamang po ng buhay ng tao, no? Hindi po makaabot ng ilang taon yung abutin ng taon ng mga tao, kasi sa Biblia po ay mga 70, 80 mga tao, mga kaibigan, no? Kaya sabi dito, at ang mga bagay na ito, sabi ng mga apostol, ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. At ito ang pasabing aming narinig sa kanya, at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw, at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaanan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at
nililinis tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So maliwanag po dito mga kaibigan, yung aral po ng ating Panginoong Hesukristo na pinangaral niya po sa mga alagad para makaabot sa atin, isinulat po ng mga apostol. Isinulat po nila yung katuruan ng ating Panginoong Hesukristo at sa ganon ay makarating sa atin. Ang gawin na lamang po natin mga kaibigan, wag nating angkinin na tayo isinugo ng Panginoong Hesukristo. Kasi ang katunayan, saan mo nakita si Kristo para isugo ka? Asan sa Biblia? Ang lahat naman po kasi ng ginagamit ng mga ngaral ngayon, mga kaibigan na nag-aangkin, sila daw ay sugo, sila daw ay apostol, sila daw ay inappoint. Saan sa talata? Kukuha na lamang po sila ng mga talata at inaangkin. Madali lamang po ang umangkin mga kapatid at mga kababayan. Pero nakakahiya po na tayo po'y umangkin sa mga talata na hindi naman po talaga para sa atin. Yung mga ginagamit po kasi ng mga iglesia ni Kristo, ikinalulungkot po namin mga kaibigan, pero hindi namin papayagan na talaga pong yung mga talata na ginagamit po ninyo ay sa inyo po yon. Hindi po. Hindi po mga kababayan, no? Gaya halimbawa yung sinasabi po ng mga iglesia ni Kristo na si Felix Manalo ay sugo ng Diyos sa mga huling araw, and then pagkatapos ng kanyang pagkasugo ay kakilakilabot na daw na kawakasan ang magaganap sa daigdig. Sa makatuwid, kapag si kapatid na Felix Manalo ay makapangaral na, magwawakas na ang buong daigdig. Pero alam naman po natin na sa Biblia po, hindi pa po magwawakas, matagal pa. Kasi pagkatapos po ng rapture, mga kaibigan, mga kababayan, meron pang sinasabi sa Biblia na 1,000 taon na pananatili ng lupa upang maghari po ang kay Kristo, maghari po at kasama niya yung mga bubuhay na maguli na maghari sa 1,000 taon. Ibig sabihin matagal pa magunaw ang buong daigdig mga kaibigan. Isa sa kanilang inaangkin ay yung Revelation chapter 7 na hindi po naman totoo mga kaibigan kahit saan mo kunin. Yung pangangaral ng mga iglesia ni Kristo mga kaibigan, nanunood ako minsan pa nga nagugustuhan ko yung kanilang pangangaral kasi napakaayos mga kaibigan Kaya lang, ang hindi ko lamang pumatanggap yung sinasabi nila na sila daw yung iglesia na itinatag ni Kristo at kapag hindi ka umanib sa kanila, hindi ka maliligtas. Bawal po yun mga kapatid. At saka yung inaangkin nila mga kababayan na kapag hindi ka umanib, wala ka daw sa totoong kawan. Mga kaibigan, kung titignan mo, yung kanilang angkin na si Felix Manalo ay huling sugo at siya daw yung anghel sa sikatan ng araw. Ito ang isa sa mga nakakatawa o nakakalungkot mga kaibigan. Ewan ko kung anong pakiramdam nyo po ninyo, no? Yung sinabi po nila na si kapatid na Felix Manalo, siya daw yung anghel na umaakyat sa sikatan ng araw. Na ang ibig sabihin daw yung umaakyat ay unti-unting umaangat o dumadami at lumalawak yung gawain ni kapatid na Felix Manalo. Yun daw ang ibig sabihin ng umaakyat at mula daw sa sisikatan ng araw. Yun ang kanilang angkin na dahil Pilipinas daw yung nakalagay sa hula dahil wala naman pong ibang hula na babanggitin na mga pulo ng dagat kundi ang Pilipinas, inangkin na nila na sila daw yung umaakyat sa sikatan ng araw mga kaibigan at mga kababayan. Ang nakakalungkot po, kung atin pong i-analyze, mali po Mali po talaga kahit saan mo ilagay. Mali na si kapatid na Felix Manalo o si Ka Felix, baka ayaw nila kasi ng kapatid si Ka Felix ay siya yung anghel na taglay-taglay niya yung tatak ng Diyos. Bakit po?
Kasi para sa mga iglesia ni Kristo, mga kaibigan, Ay kahit ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Taglay po ng kapatid na Felix Y. Manalo ang tatak ng Panginoon Diyos. Kaya ang kanyang gampanin, kapatid na Glenn, ay pagtatatak no, sa mga alipin ng Panginoon Diyos. At hindi po nag-iisa, mga kaibigan, ang sugo sa gawaing pagtatatak. Sapagat ang sabi po dun sa hula na binasa natin, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Alin po yung tatak at paano po yung pagtatatak, kapatid na Romel? Niliwanag yan ni Apostol Pablo, kapatid na Glenn. Mga kaibigan, mababasa natin sa Efeso, sa 1, ang mga talata po ay 13 hanggang 14. Kayo may naging bayan ng Diyos, nang kayo'y manalig sa Kanya. Matapos ninyo marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang tatak, kapatid na Glenn, ay ang Espiritu Santo. Mahalaga ito, mga kaibigan, sapagkat ito po ay tatak ng pagkahirang ng Panginoon Diyos. Katibayan na kakamtan natin ang kaligtasan. Ang pagtatatak naman na itinatanong ng kapatid na Glenn ay pangangaral po ng sugo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos. ayon po sa kanila, yung tatak ay Espiritu Santo. Ang tatak, kapatid na Glenn, ay ang Espiritu Santo. Espiritu Santo daw yung tatak. Nahawak-hawak po ni Ka Felix Manalo, taglay-taglay niya daw. Basahin po natin, mga kaibigan. Dito po sa libro po ng Apokalipsis, basahin natin dito sa Apokalipsis 7 sa versikulo 3 na ganitong sinasabi. Na nagsasabi, si kapatid na Felix daw, nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Si Ka Felix Manalo daw yung magtatatak ang Iglesia ni Cristo daw. At ang itatatak daw ay Espiritu Santo. Ang tatak, kapatid na Glenn, ay ang Espiritu Santo. Mga kaibigan, no? Yung salita daw ng Diyos, dito sa 12. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Yung taglay niya daw, itong anghel, taglay niya daw yung tatak ng Diyos. Ayon kay Ka Felix Manalo, yung tatak na daw yon ay yung Espiritu Santo. Nagbatay po sila dito sa Efeso 1:13. Ang claim po ng mga iglesia ni Cristo, si Felix Manalo daw yung nagtatatak, at ang itinatatak daw ay ang Espiritu Santo ng Diyos o yung Ebanghelyo. Ang tatak, kapatid na Glenn, ay ang Espiritu Santo. Mali yung pagkaunawa nila kahit ating pong basahin Ito, pakinggan po ninyong maigi, mga kaibigan. Ulitin kong basahin dito po sa Efeso. Sabi rito, nasa Kanya kayo rin naman. Sino? Kay Kristo. Nasa Kanya kayo rin naman. Pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng Ebanghelyo, ng iyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako.
Ayan ika, sabi nila, Espiritu Santo ang itatatak at si kapatid na Felix ang magtatatak. Yun ang kanilang claim, mga kaibigan. Kung i-analyze mo, ibig sabihin, kung Espiritu Santo yung itatatak, at yun po yung tatak ng Diyos sa mga tao, sa makatuwid, yung Espiritu Santo hawak-hawak ni Ka Felix Manalo. Di ba ganun, mga kapatid at mga kababaya? Na yung Espiritu Santo hawak-hawak niya. Hawak-hawak niya yung Espiritu Santo. Na yun po yung itatatak sa mga tao. Mali eh. Mali eh. Kasi hindi po Espiritu Santo ang itatatak, kundi ang Espiritu Santo ang magtatatak dito po sa Efeso 1:13. Hindi Espiritu Santo ang itatatak. At walang kinalaman dito sa Efeso 1:13 doon po sa Revelation 7:3. Walang kinalaman po. Kasi yung Revelation po, ang magtatatak doon, ang anghel. At ang itatatak, pangalan ng Diyos. Mga kaibigan, hindi po Espiritu Santo. Pero dito, para mas maliwanag, dito po sa Efeso, Efeso Kapitulo 4, sa versikulo 30, ganito po ang ating mababasa. At huwag ninyong pighatiin. Sino? Ang Espiritu Santo ng Diyos. Bakit? Nasa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Sino nagtatak? Sino daw ang hindi natin pighatiin? Yung Espiritu Santo ng Diyos. Bakit? Nasa Kanya, yung Espiritu Santo, kayo'y tinatakan. Hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Hindi po yun yung itatak eh. Mga kababayan eh. Ang katunayan, ang gawain po ng Espiritu Santo ay hindi po yun yung gawain ng anghel doon sa Revelation chapter 7 na inaangkin po ng mga iglesia ni Cristo na si kapatid na Felix daw, mga kababayan. Mali eh. At ang gawain daw ni Ka Felix Manalo, mangaral sa mga tao, yun daw ang tatak. Pero sinasabi nila, Espiritu Santo ang itatatak. Sa makatuwid yung Espiritu Santo at saka yung salita ng Diyos, iisa. Yun yung hawak-hawak ni Ka Felix Manalo na itinatatak sa mga tao. Pero mali po mga kababayan. Bakit po? Dito po sa Revelation chapter 7, kung atin pong i-analyze, balik po tayo mga kaibigan dun po sa Revelation chapter 7. Dito sa verse 1, at pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Sa unang word dito sa 7, at pagkatapos nito, alin yung pagkatapos? Yung chapter 6. Bago po mangyari itong chapter 7, kailangan mangyari muna yung chapter 6. Ano ba yung chapter 6? O dito sa chapter 6, dito po sa umpisahan natin dito po sa verse 15. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman at ang mga kapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato, sa mga bundok. Bakit sila nagsipagtago? 16. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin. Bakit? At
kaming iyong itago sa mukha. Kanino? Noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Ay ano ba kasi yon? Ano ba yung galit ng kordero? 17. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makakatayo. Ito po pala mga kaibigan, chapter 6. Bago po dumating yung chapter 7, ay dumating yung kagalitan ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos sa mga tao. Sa makatuwid, dumating yung kagalitan ng Diyos. Ano ba yung kagalitan ng Diyos o yung kaarawan ng Diyos? Di ba yung kaarawan, sabi kasi dito ay nakita nila yung nakaupo doon sa luklukan sa 16 at sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami iyong itago. Kanino? Sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Di nakita nila yung nakaupo doon sa luklukan at yung galit ng kordero. Kaarawan ito ng Panginoon So bago po mangyari, mga kaibigan, yung pagtatatak ng anghel sa mga noo ng mga alipin ng Diyos. Alipin, unang-una, alipin na yung tatatakan, mga kaibigan, hindi po mga unbeliever. Mga alipin na ng Diyos, yung kanilang tatatakan. No? Pero bago po magtatatak yung anghel, pagkatapos nito, sabi sa verse 7 chapter 7 sa verse 1, alin yung pagkatapos? Yung nangyari dun sa chapter 6. Mga kaibigan at mga kababayan, kaya malabo po na si Ka Felix Manalo po yon. Unang-una, hindi po Espiritu Santo yung itatatak. At kung sundan natin yung logic ng mga iglesia ni Cristo, yung tatak daw, si Ka Felix Manalo daw ang magtatatak. Taglay-taglay niya daw yung tatak ng Diyos at yun daw ang salita ng Diyos at yun daw yung Espiritu Santo na yun daw yung itatatak. Ayon daw doon sa Efeso 1:13. Ang tatak, kapatid na Glenn, ay ang Espiritu Santo. Mali Mali. Bakit? Ito ang gawain ng Espiritu Santo ng Diyos, mga kaibigan. Ang Espiritu Santo ng Diyos, noong si Kristo po ay pumalangit na, no? Pumunta na sa langit. Ang mga alagad ay sobrang nalungkot dito sa kapitulo 14 ng 1. Malungkot po ang mga apostol, pero sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, wag kayong magulimihanan. Ang iyong mga puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin, sabi niya. Huwag kayong magulimihanan, sabi ng Panginoong Hesukristo. Sa 16, sabi ng Panginoong Hesukristo, dahil malungkot po ang mga alagad, at ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw. Umalis na po kasi ang Panginoong Hesukristo Bibigyan kayo ng mang-aaliw, sabi niya sa mga alagad. Upang siyang sumainyo magpakailanman. Sino yung mang-aaliw na yon? Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan. So maliwanag po mga kaibigan na yung idinalangin po ng Panginoong Hesukristo ay yung Espiritu Santo ng katotohanan. Ang katunayan dito sa 26, datapwat ang mga aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo ba yun ba yung tatak? Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo. Alin ang ituturo? Ng lahat ng mga bagay na at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Magtuturo pala alin ang ituturo? Yung itinuro ni Kristo. Ipaalaala niya sa mga alagad.
para maunawaan ng mga alagad, mga kaibigan, mga kababayan. Yung Espiritu Santo magtuturo, mag-guide. Ang katunayan dito po sa 16 ng Juan pa rin, sa versikulo 13. Gayon may kung siya, sino yung siya? Ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, kasi susuguin ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kaniyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Di yung Espiritu Santo, hindi yun yung tatak, kundi yun yung magtuturo, magpapaalaala, mag-guide, patnubayan niya yung mga apostol, yung mga sinaunang Kristiyano, dahil malungkot po sila, siya yung mag-aliw sa kanila, mga kaibigan. Hindi siya yung itatatak, siya yung magturo. Kung ano po yung hindi po maunawaan, ano po yung hindi po maintindihan ng mga apostol, siya yung magpapaunawa, mga kaibigan. Ang claim naman po ng mga Iglesia ni Cristo yung si Ka Felix daw yung magtatatak, and then ang itatatak daw ay Espiritu Santo. Malayo malayo, mga kaibigan, mga kababayan, no? Maganda kung mag-claim ka, dapat sana matibay yung batayan, pero nakita natin yung claim nila mali Marami pa yung mga napakinggan kong mga video nila, mga kaibigan, ay talagang yung claim po nila malayo po. Malayo, mga kaibigan, mga kababayan, yung kanilang claim tungkol po sa salita ng Diyos, na claim po nila na si Ka Felix Manalo daw ay siya yung isinugo, siya daw yung nasa hula doon po sa Isaiah. Mali mali, mga kababayan. Bakit ka mag-claim? Samantalang sa Biblia po, ang mangaral sa buong sanglibutan ay ang mga apostol. Kaya nga kapag basahin mo po ang Biblia, ang katunayan na ang mga apostol pa rin ang nangangaral, kapag binasa mo yung sulat ni Mateo, ganito po ang sabi ni Mateo. Hindi ikaw yung nangaral. Sino nangaral? Yung mga apostol, kasi binabasa mo lang naman yung kanilang katuruan na galing mismo kay Kristo Bakit mo i-claim na ikaw ay sinugo? Ano pa? Sabi po ni Apostol Pablo, sabi po dito ni Apostol Juan, ayon po sa libro ni Lucas, sila pa rin yung mga mangangaral kasi yung kanilang isinulat, binabasa lang natin. Ayon kay Judas, dito po sa libro ni Judas, ayon po kay Apostol Pedro, lahat. Mga kaibigan, ang gawin lang natin, basahin natin. At pag-aralan natin, aralin natin yung salita ng Diyos, and then ipangaral natin, huwag natin i-claim na pumunta kami rito dahil sinugo na kami ni Kristo. Hindi. Para sa akin hindi Mga kaibigan tayo ay magbasa lamang po. Magbasa ng salita ng Diyos, and then ibahagi natin, i-share natin para maging kapatid natin yung mga tao. Pati nga yung tawag na kung ano tatawag ng mga tao, propeta. Sila daw ay mga apostol. Sila daw ay mga evangelista. Kung sa bagay ko, nasa sa inyo na po yun, mga kapatid. Huwag nyo lang i-claim na kayo ay ginawa ni Kristo na apostol, kasi kompleto na po ang apostol, parang awan nyo niya. Parang awa yun na, mga kaibigan, mga kababayan. So,
dito nakita natin, ang dami po ng mga mangangaral ngayon, pero hindi ko naman po sinasabi na ang Iglesia ni Cristo hindi maliligtas. Sila lamang po yung nagsasabi na kapag hindi ka maging Iglesia ni Cristo, hindi ka maliligtas. Dahil ang claim po nila, sila daw lang ang maliligtas, mga kaibigan. Wala na daw iba. Yung nasa labas ng Iglesia, ang Diyos daw, hinatulan na daw. Sa impyerno na daw, yung mga nasa labas ng kanilang Iglesia. Ang lupit naman, mga kaibigan, unang-una. Claim mo lamang po na ikaw yung Iglesia ni Cristo na nababasa po ninyo sa Roma 16:16. At saka yung binabasa po ninyo dyan po sa Gawa 20:28 na meron po naman pong question. Pero sige, tanggapin natin Iglesia ni Cristo. Kahit pa Iglesia ni Cristo, kayo ba yon? Yung nasa Biblia na Iglesia na yon? Inangkin lamang po, mga kababayan. Pwede din naman natin angkinin Pwede tayo, magrehistro tayo ng pangalan. Ang i-registro natin ay Iglesia ni Cristo. Yun, tapos i-claim natin. Itaon din natin sa panahon na meron pong magaganap na hula para parang maging totoo. Pero alam natin, mga kaibigan, hindi po tayo, ay naku po mga kapatid, magbasa po tayo ng Biblia, tapos ibahagi natin, wag natin angkinin. Mas lalo naman po itong si Kibuloy, mas matindi ito, mga kaibigan. Kasi siya naman daw ay inutusan o itinalaga o inappoint ng Ama. Ay ang paniniwala ni Kibuloy, yung Ama at yung Anak na si Jesucristo ay iisa. Yung Ama daw, siya rin yung Anak siya rin daw yung Ama. Iisa lamang po. Maliwanag naman po nakalagay sa Biblia, ako at ang Ama ay iisa. Hindi naman sinabi, ako at ang Ama, ako rin ang Ama. Hindi naman sinabi Kundi sinabi, ako at ang Ama. Di dalawa. Iisa. Saan sila iisa? Di basahin mo, saan sila iisa? Iisa sa katwiran, iisa sa pagligtas, iisa sa plano. Lahat, nagkakaisa sila. Doon sila iisa. Pero iba yung Ama, iba yung Anak. Mga kaibigan, ganun po. No? So, marami pa po, mga kaibigan, maraming mga mangangaral. Hindi po tayo matapos-tapos sa pagtutol sa mga ipinapangaral po ng iba. Hindi ko naman po sinasabi ako ang totoo. Ang totoo po ay si Kristo. Si Kristo po ang totoo. Ang gawin lamang po natin, aralin natin ng salita ng Diyos, ibahagi natin. Kung meron po tayong mabasa kung paano po ang tao ay maligtas, ibahagi natin sa mga tao paano ba maligtas, ano ba dapat nating gawin. Mas lalong mali na naman po itong claim ng mga Katoliko, mga kaibigan. Mas matindi na naman. Kasi talagang sila yung kauna-unahang mga naging kasuklam-suklam sa Diyos. Bakit po, mga kaibigan? Kasi sila yung worst na gumagawa sa mga ayaw po ng banal na kasulatan. Pero sa susunod po, mga kaibigan, yan po ang isusunod nating tapikin, mga kababayan. No? So dito nakita natin yung pag-claim ng mga iba. May mga nagtuturo pa kasi, mga kaibigan, hindi na daw umiiral ang Espiritu Santo. Hindi na daw kailangan ng bautismo, ng tubig ng bautismo. Napakagandang mga malaman po natin yan, mga kaibigan, para hindi po tayo malinlang, no? Bagamat hindi natin sinasabi na hindi po maligtas ang mga tao na yon, mga kaibigan, pero alam nyo, mga kaibigan at mga kapatid, dapat tignan natin yung tamang aral. Ako, wala akong ipinipilit na sekta
Kasi sekta lamang naman po yung mga tao, yung mga mga kaibigan eh. Pero nasa sa inyo po kung ano po yung gusto po ninyo. Pero kung ako lamang po ang tanungin po ninyo kung ano yung pinakamagandang sekta na dapat nating aniban, ay siguro po mga kaibigan, makinig na lamang po kayo sa aral ng kapatid na Eli. Kasi nakita ko po yung katotohanan. Kung meron po kayong nakitang mali, edi wag po ninyong tanggapin. Makita nyo naman alam nyo naman, manalangin po kayo, turuan po kayo ng Diyos kung ano po yung mas tama. Maraming salamat po mga kaibigan, no? Ay pagpatuloy natin ang pag-aaral sa susunod na naman po ng araw. Hanggang dito lamang po mga kaibigan. Maraming salamat.